Ayos. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Magandang gabi muli sa inyong lahat. At ito po ang ating programang Ayon sa Biblia. Ito po ay talakayan ng mga pastor. At nagpapasalamat po tayo sapagkat tayo po ngayon ay live. Mapapanood po tayo via Facebook, YouTube, at sa iba't ibang larangan ng social media. So purihin ang Panginoon at nagpapasalamat po tayo. At kasama po natin ngayon ang mga kapasturan. Ay salamat po sa inyo pong mga pagsubaybay. So ito po ay ating pong talakayan. At bago po yan ay tayo po ay tawagin po natin ang ating mga kasama mga kaibigang pastor. Sa aking pong kanan kasama po natin si Evangelist Willie Torlao. Hello. At si Bishop Baldeo. At si Reverend Larry. So purihin ang Panginoon mga minamahal. At ngayon po ay tatalakayin po natin itong very sensitive na talakayan ito. Sapagkat marami ang naniniwala na si Kristo ay tao lamang. At ang iba ay naniniwala siya ay mabuting tao lamang. Ang iba ay naniniwala siya ay propeta lamang. Pero para sa mga tunay na lingkod ng Panginoon, ano po ba ang pagkakakilala ng Biblia? Ayon sa Biblia, paano po ba pinapakilala ng Biblia ang ating Panginoong Jesucristo? Evangelist Willie, ano po ang masasabi niyo po dyan? Maganda yan. Magandang gabi sa inyong lahat, mga subaybay namin sa programa ito at ang aming tatalakayin kung ano ba talaga ang kalagayan, kaligtasan ng ating mahal na Jesucristo. Opo. Ngayon, ang sinabi nga ni Bishop Sherwin na ano ba ang paniniwala natin kay Kristo. Opo. Lahat tayo mga pastor. Opo. Si Kristo po ay hindi tao. Nasasabi hindi tao. Totoong tao, totoong Diyos. Opo. Kasi pag sinabing Diyos na katawang tao, may dati siyang katawan. Opo. Talaga siya tao. Pag sinabing hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, anong hubarin kung dati na siyang tao? Tama, oo nga. Tama nga naman. Si Kristo ay nagkatawang tao. Ang sabi ng Juan 1:1, siya ang salita. Opo. Nang pasimula, siya ang salita. Si salita si Kristo. Opo. Si Kristo ay kasama ng Diyos at si Kristo ay Diyos. Pagdating sa 1:14 ng Juan, ang sabi, ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa gitna natin. Sino yung nagkatawang tao? Si Kristo. Opo. Ngayon, nung siya'y nagkatawang tao, talagang tao si Kristo. Nauuhaw na gutom. Walang duda. Bakit? Anong misyon? Para tubusin ang mga tao sa kasalanan. Opo, opo. Yun ang purpose. Ang sabi ni Kristo, I have come down to do the will of my Father. Hallelujah. Yun ang purpose. Bakit siya nagkatawang tao? Hindi siya tao. Ngayon, babasahin ko sa iyo sa Biblia na mismo ang Ama, tinawag siyang Diyos. Ito, basahin natin. Ito, pakinggan niyo sa Hebreo 1:8. Mismo ang Ama, tinawag siyang Diyos. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos magpakailan paman. At ang sitro ng katwiran ay siyang sitro ng iyong kaharian. Mismo ang kanyang Ama, ang Ama, Diyos Ama, tinawag siyang Diyos. Amen. Ngayon, paano natin gigibain, bubuwagin itong sinabi ng Ama na siya'y Diyos? Opo. Kasi ang iba, tinuturo yung half-truth lang, yung pagkatao lang, at hindi tinuturo yung pagka-Diyos si Kristo. Marami pang mga talata sa Biblia na nagpapatunay na si Kristo ay tunay na Diyos. Maraming salamat, Evangelist Willie. Napakaliwanag po, mga minamahal na kapatid, no? Sapagkat ang Ama mismo ang tumawag sa anak na Diyos. Kasi tama, Evangelist Willie. Kasi hindi naman pwedeng yung baboy ay mga anak ng kambing. At yung puno ng santol ay mamunga ng puno ng mangga. Dahil si Kristo ay anak ng Diyos, siya po ay Diyos. Amen? So, Bishop Baldeo, bakit po dapat kilalanin natin si Kristo na Diyos? Ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Ayon dito sa banal na kasulatan na sinabi nga ni Evangelist kanina, ating magiting na alagad ng Diyos, na dapat kilalanin siya bilang Diyos at bilang tao. So, ibig sabihin, sabi nga niya, kung siya ay tao, wala na siyang tatanggalin. Wala nang huhubarin. Para bagang nakahubad na. Kaya ano pang ihuhubad? O para patunayan natin yung mga salitang yaon,
tingnan natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Mm. Para mas hindi natin sila mailigaw, madala natin sila doon sa katotohanan. Opo. Na hindi natin sila dadalhin doon sa kapahamakan, kundi dadalhin natin sila doon sa katotohanan. Amen. Doon sa kaligtasan. Opo. Na sinasabi ng banal na kasulatan. Ayon dito sa Pilipos, di Pilipos 2:5 hanggang sa mga sumusunod, atin pong babasahin. Inyo pong pakinggan, sa inyo pong mga nakikinig dyan, sa screen kayo po ay aking binabati at pakinggan nyo po ito. Ang aming pong talakayan, ito ay pagpapatunay sa kalagayan po ng ating Panginoon Kristo upang hindi po tayo madaya sa mga nagtuturo na ang katotohanan ay hindi na ilalagay sa tama. Dahil kung ang katotohanan pwede mong gamitin kahit hindi tama ang lagayan. Para itang isang bagay na mabuti pero nilagay mo sa masama, tama po ba? Yung mabuti nilagay mo sa masama, mabuti pa ba siya? Hindi na, kasi matatabunan siya ng kasamaan. Kaya dapat yung mabuti, ilagay natin sa tama para makita ang kanyang pagiging tama. Tama. Ayaw po dito. Baba kayo tulad ni Kristo Jesus. Yan, ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, malinaw. Kahit daw siya ay Diyos. Hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. So, ibig sabihin, Diyos siya hindi nanatiling kapantay. Sa halip, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Pero bago siya dumako sa kamatayan sa krus, bago siya naging masunurin, tinanggal niya muna, iniwan niya muna ang pagkadiyos. Sapagkat doon sa pagkadiyos, kung ang dala niya dito, hindi siya nagkatawang tao, hindi tayo maliligtas. Dahil ang magliligtas, pagligtas, parang ito, kinidnap eh. Hindi po ba, pag kinidnap? Pag kinidnap, ano kailangan magligtas? Ano ba nagliligtas doon sa nagkidnap? Kung ano yung gusto ng mga nagkidnap, kailangan yun ang gawin mo para maligtas yung nakidnap. At pag ikaw ay nakidnap, natubos ka, dapat doon sa katubusang yon, maging maingat ka na kasi pwede ka ulit makidnap. Right? Kung makidnap ka ulit, wala nang tutubo sa'yo. Dahil yung tutubo sa'yo, namatay na, para katubusin, ay kung bumalik ka. Hindi ka nag-ingat, ay ang kidnapper nandiyan pa rin. At binibigyan mo na ng katuwiran. Na ito'y ganito, ay nakidnap ka na naman. Bibigyan mo ng katuwiran, magagalit ka pagka ikaw ay sinabihan na, ay kapatid, magpapakidnap ka na naman. Alay, hindi na maaari kapag ikaw ay talaga namang nasa Panginoon. Ay hindi natin pwedeng ibaliwala nga namang bagay. Kasi ang bagay na yan ay para sa atin. Oo, ay marami pa saan tayong pwedeng sabihin. Kaya lang simple limited. Kaya salamat Bishop Baldeo, maliwanag po ang pagkakasabi na tayo po ay tinubos. Amen. Kaya bagamat sa Diyos, hindi niya pinilit na maging kapantay ng Diyos. Siya ay nagpakababa at nag-anyong alipin. Kasi kinakailangan po magkatawan tao ang Kristo. Amen. Upang matubos tayo sa ating mga pagkakasala. Ano po? So, Reverend Larry, ano po ba ang bakit po naniniwala tayong si Kristo ay Diyos at hindi lamang tao? Actually, yan pong ang ating Panginoon Jesus, pinagkakaguluhan talaga yan ng buong mundo. Iba-iba kasi ang pananaw nila kay Kristo. Sabi na ng iba, si Kristo daw ay tao. Yung ibang grupo naman, sabi si Kristo ay Diyos. Kaya lang, maliit lang na Diyos. Kasi liit lang siguro ng Pananampalataya na. Kaya maliit lang sa kanya ang Diyos, Kristo. Sabi na ng iba, si Kristo ay makasalanan. Dahil nag-asawa raw siya ng tatlo. Ay, parang hindi totoo yan. Siya raw yung ikinasal sa kasalan sa kalan. Totoo nun, dumalo lang siya sa kasalan. Hindi siya ikinasal. Yun. Kaya walang katotohanan yun. Sabi naman ng iba, Kristo daw ay patay hanggang ngayon. Hindi po Pero hindi ganun totoo. Si Kristo ay buhay. Amen. Yan ang sinasabi ni Juan sa John chapter 1. Maliwanag pa sa sikat ng araw na si Kristo ay hindi tao, hindi maliit na Diyos, hindi makasalanan, at hindi patay. Siya ay Diyos na buhay. Tama. Bakit? Kasi sabi rito sa John 1:1, hindi marami po ang nakakaligtaan pitong katotohanan dito sa John 1:1. Sabi po rito, ang dahilan bakit si Diyos na buhay,
Dahil sabi ito, nang pasimula, naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So maliwanag dito mga kapatid, na si Kristo ang pasimula. He is the beginning. Wala pang mundo, wala pang mga bagay sa mundo. Naroon na siya. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Kaya nga, sabi ng Biblia, galing siya sa sinapupulo ng Ama. Kaya hindi pa nalikha ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Wala pang mga kabundukan, wala pang mga hayop, wala pang mga nandito mga bagay-bagay sa mundo. Naroon na ang ating Panginoon. He is the beginning. Amen. No, sa katunayan, sabi ng totoo na siya ay tao lang. hindi. Sabi ng iba, tao raw si Kristo. Dahil sabi nila, ang salita daw dito sa John 1:1 ay hindi daw si Kristo. Kundi para sa kanila, yung salita dito, ito lang daw ang lumabas sa bibig ng Diyos. Kaya hindi siya tao. Pero hindi po totoo yun. Kaya sa verse 2 po, sabi ito, nang pasimula, kasama na siya ng Diyos. Yung salitang siya, hindi bagay. Hindi bagay, tama. Persona yun eh. Persona, Na lumabas hindi siya lumabas lang sa bibig ng Diyos. Amen. Kaya sabi, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Kaya Sa katunayan, sa John 1 verse 14, nagkatawan tao. Naging tao. Nagkatawan tao. Kaya maliwanag po Reverend Larry, na yung binitawan niyo po mga salita. No? Kasama na siya. Kaya sabi doon kanina, mula pa sa pasimula, siya yung Alpha at Omega. Kaya nga nung sinabi niya sa Genesis chapter 1, verse 26, lalangin natin. Ibig sabihin, may kasama eh. At yung binanggit dyan sa 1:8:58, bago pa ipanganak si Abraham, sabi ni Kristo, ako'y ako na. At binanggit din ng ating Panginoong Jesucristo sa 1:20:28, na tinawag siya ni Tomas eh. Nagtawag sa kanya ni Tomas sa 1:20:28, Panginoon ko at Diyos ko. Sa makapit, si Kristo po ay hindi lamang tao. Siya po ay Panginoon na at Diyos pa. Kaya yung kalalagayan niya, siya po ay tunay na Diyos, siya rin ay tunay na tao. Kaya nga mga minamahal na kapatid, pagka hindi natin sinampalatayanan si Kristo bilang Diyos, ay hindi tayo maliligtas. Pero sabi kapatid yung nagulat lang kasi Ay, hindi po, hindi pwedeng nagulat. Kasi kung nagulat lang si Tomas, dapat ay sinabi niya, dapat pinagbawalan siya ng Panginoon. Tomas, huwag mong gagamitin yung pangalan ko nang walang kabuluhan. Kaya hindi siya sinaway ng Panginoon eh. Sa halip, sinangayunan siya. Sabi ng Panginoon, mapalad ang sumasampalataya. Kahit hindi ako nakikita. Kasi nung panahon na yun, kung titignan natin, si Tomas nag-aalinlangan. Kasi nabuhay na magbuli ang Panginoon. Sabi niya, paano ako maniniwala? Hindi ko pa nakikitang nabuhay siya muli. Tinawag siya ng Panginoon, Tomas, halika, huwag kang hindi maniwala. Tignan mo yung sugat na pinagpakuan. Ilaiti mo. Ngayon, sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yun, maliwanag yun sa kapitulo 20, sa talatang 28. Kaya naninindigan tayo, mga minamahal na kamanggagawa, na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawan tao. Siguro linawin natin bakit siya nagkatawan tao. Ano ba yung purpose na si Kristo ay binanggit kanina ni Bishop Baldeo, kailangan matubos tayo. At hindi kasi pwedeng ipako ang Espiritu eh. Sapagkat sabi sa 1, Kapitulo 4, sa talatang 23 hanggang 24, ang Espiritu ay walang laman at walang dugo. Sapagkat ang Espiritu ay hindi nakikita, no? At ang dapat purihin natin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. So, Evangelist Willie, no? Mabuti bigyan nating linaw ito. Kasi marami ang naguguluhan eh. Pagdating sa paniniwala tungkol sa ating Panginoong Jesucristo eh. Ano po ba ang tinuturo ng Biblia pa tungkol sa ating Panginoon? Alam niyo mga kababayan, mga magulang, mga kapatid, huwag tayo basta-basta maniwala kung tinuturo na si Kristo ay tao lang. Opo. Wala tayong mababasa sa Biblia si Kristo ay tao lang, na siya tinawag ng ibang rin na Junior God, si Jehovah ay Senior God, kasi dalawang Diyos sila, malaki sa maliit. Wala yun sa Biblia. At ang Biblia nagpapatunay na si Kristo ay tunay na Diyos. Yung una nating binasa kanina sa Hebreo 1:8 na tinawag siya ng Ama na Diyos, ang iyong luklukan o Diyos magpakailan pa. Ama mismo yung ama niya, yung tatay niya, tinawag siyang Diyos. Ngayon naman babasahin natin dito sa Juan, at siyang apostol ng ating Panginoon na tinawag din siyang tunay na Diyos. Kaya ito mababasa natin sa 1:5:20.
Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos? Si Kristo. At tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Opo. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Opo. Sa makatuwid, sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Maliwanag. Sino yung tinutukoy na ito? Si Kristo. Sino yung bigyan ng pag-unawa? Tayo, na parito ang anak ng Diyos upang bigyan tayo ng pagkaunawa na siya ang tunay na Diyos. Kaya sa huling talata, sinabi ni Juan, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Opo. Ngayon, bakit sinabi ni Juan? Sapagkat kasama niya eh. Nung sila'y magkasama pa noon, bago umakyat si Kristo sa langit, bago niya natapos ang kanyang misyon para tubutin ang mga tao, bumalik siya sa kanyang dating kalagayan. Amen. Bilang Diyos. Kaya itong sinabi ni Juan, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Maliwanag ang pagkakabanggit ni Evangelist Willie. Kaya binabanggit doon, ito ang tunay na Diyos, ang anak, ang Kristo. Siguro, Bishop Baldeo, kasi marami nagsasabi, na kaya daw hindi Diyos si Kristo, sapagkat meron ba naman ika Diyos na namamatay? Oo. Meron ba naman Diyos ika na nauuhaw? Oo. Di ba wala daw ganong Diyos na namamatay? Walang Diyos na nauuhaw. Walang Diyos na nagugutom. Ano po ang maaari nating isagot? Oo. Doon sa mga nagsasabi Kung na hindi daw nauuhaw ang tao, ang Diyos. Oo. Ang Diyos, may posibleng hindi naman mao. Pero saan galing ang tubig? Ay siyang gumawa ng tubig. Oo, may kuti. Saan galing siya gumawa ng tubig? May tubig. Ay may kailangan siya ng tubig. Hindi naman siya pwedeng gumawa nang hindi niya kailangan. Tama po, pero tingnan po natin dito ang kalagayan ng Panginoong Hesus. Kung paano siya sasambahin ng lahat ng nasa langit at nasa lupa. Kung hindi siya Diyos, dapat sambahin siya dito lang sa lupa. Pero bakit hanggang sa ilalim ng lupa, luluhod sa Kanya? Amen, amen. So atin kung basahin dito sa Pilipos, kaya naman siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Amen. Ano ba't ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklod at sasamba sa Kanya? At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Amen. Pati sa ilalim ng lupa, luluhod sa Kanya. Kung hindi siya Diyos. Abay, kung hindi siya Diyos, tatalon. Ay, ba, sa ilalim ng lupa, hindi mo na makita yan. Kuhukay ka pa May yan. tao ron. Kung may tao ron. Baka pati si Satanas, kailan lumuhod sa Kanya. Luluhod. Tingnan mo sa ilalim ng lupa daw. Pati sa ilalim ng lupa, ibig sabihin may nakatira sa Lahat ilalim ng ng lupa. tuhod doon, no? Luluhod. Kahit ang mga demonyo. Kaya ibig sabihin, lahat ng tuhod ay luluhod. Yung walang tuhod, hindi luluhod. Kasi yung tuhod ang pinag-usapan. Lahat ng may tuhod, Lahat na may tuhod. luluhod. Sa ilalim, Ng kapangyarihan. Sa taas ng sa langit. langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, lahat ay luluhod sa Panginoong Hesus. Amen. Maliwanag po yan, no? Kasi kung tao lamang ang ating Panginoon, ay binabanggit sa Biblia. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa kapwa-tao. Kaya hindi po maituturing na tao lamang ang ating Panginoon. O isa lamang siyang maliit na Diyos. O ang binabanggit ng iba ay isa lamang siyang mabuting tao. O propeta. Maliwanag yung mga binabanggit ng ating mga kamanggagawa ngayon. So, Reverend Larry, ano po ba? Bakit po naninindigan tayo na si Kristo ay hindi lamang maliit na Diyos? O hindi lamang siya propeta? Katulad ng mga ibang nagpapakilalang propeta. Sa halip, dahil siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos. Sapagkat siya ay Anak ng Diyos. Ano po ang paliwanag? Yan na nga, ang sinasabi ko kanina na He is the beginning. He is the Alpha and the Omega. Amen. Kaya, very logic naman, kung siyang pasimuno, sino siya? Hindi siya tao. Amen. Kasi wala naman tao nang pasimula eh. Amen. Ang nagpasimula talaga Diyos. Amen. So actually, yung sinasabi natin kanina na bakit nagugutom, Naguuhaw, pagod, bakit siya namatay? Yan ang namatay. kinakatwiran ng iba. Eh, ang namatay naman dun eh. Ang nagugutom naman dun yung tao. Yung pagkatao Yung lamang yung katawang tao. Yung pagka-Diyos, hindi naman yun. Pagka-Diyos hindi naman yung tinutukoy doon. Pero in the beginning, no, Diyos siya eh. Amen. Sabi nga ng Colossus chapter 2 verse 9 eh.
basahin nga sa Colossus chapter 2 verse 9 na nandoon makabasa po doon sa Colossus chapter 2 verse 9, no? Basahin ko Sige po. para mas maliwanag Para maliwanagan ang ating mga Colossus. At salamat, meron tayong mga Mayroong audience bisita. ngayon dito. Colossus chapter 2. At nakikinig sa atin ngayon. Okay. Binabati natin yung mga nakikinig po ngayon. Tama. Okay, sabi rito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Yung buong kalikasan. Nandun sa loob yung buong kalikasan yung Diyos nandun sa loob, pero yung katawan, yun ang nagugutom, yun ang nauuhaw, yun ang napapagod. Hindi naman napapagod ang Diyos. Amen. Yung nandun sa loob, hindi napapagod. Opo. Pero yung katawan natin, napapagod talaga yun. Kaya ang kasagayan tinatanong doon na, bakit nagugutom, bakit napapagod? Yung katawan, hindi yung Diyos. Amen. Maliwanag at maliwanag pa sa sikat ng... Siguro bago tayo magtapos ay ating pahapyawan at balikan natin at bakit po kami narito sa talakayang ito ay naninindigan na si Kristo po ay hindi lamang po tao. Siya po ay Diyos sa kalalagayan. So balikan po natin sa huling pananalita, Evangelist Willie, bakit naninindigan tayo na si Kristo ay Diyos at hindi lamang tao. Ang Biblia ay papatunay na siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kasi pag sinabi natin tao lang siya, paano tayo liligtas ng Diyos kung tao siya? Ngayon, si Kristo, baliwanag, papasikat ang araw, na siya yung Diyos, anak ng Diyos na nagkatawang tao. Kasi tulad ng sinabi kanina, pag sinabi nagkatawang tao ay dati siyang katawan. Pag sinabi nag-anyong tao ay dati siyang anyong. Siya yung isinubo ng Ama para tayo matubos sa ating mga kasalanan. Kaya maliwanag ang sabi ng Biblia na si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ni Filipe nagtanong, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Ang sabi ni Kristo kay Filipe, mabasa natin sa 14:8 ng Juan, matagal na niyo akong kasama, hindi mo pa nakikilala ang Ama. Opo. Ang nakakita sa Ama ay nakakita sa akin. Amen. Paano mo sinasabi na ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Kaya naliwanagan ang mga apostol na siya yung Ama. Sapagkat sinabi ni Kristo, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Dahil ako at ang Ama ay isa. Yung katawan na kanyang ginamit dito sa lupa ay, sisidlan lang yun. Pero yung nasa loob, yun ang pagka-Diyos. Amen. The fullness of God dwelleth in Him bodily. Kaya yung namatay yung katawan, hindi namatay yung Diyos. Yung katawan para ialay sa ating mga kasalanan. Hallelujah! Maliwanag po yan at maliwanag pa po sa sikat ng araw. Talagang yan ay binibigyan din. So, Bishop Baldeo, bakit po naninindigan tayo na si Kristo ay Diyos at hindi lamang tao? Oo. Kung maalala natin, yung ginawa ng Diyos ang tao, yung kanyang nilalang, ginawa niya itong kawangis niya. Opo. Pero nung nagkasala ang tao, nawala yung wangis na yun. At bumalik yan nung ang Panginoong Jesucristo ay bumaba. Right? Nabalik yung wangis ng Diyos doon sa anyo ng Panginoong Jesucristo. Amen. Sa anyo ng Panginoong Jesucristo, nandun yung kabanalan ng Diyos. Tama din ko ba? Sa anyo ng kanyang pagkatao, yung wangis ng Diyos na numbalik sa atin. Amen. Kung kaya't ngayon, yung nilikha ng Diyos na kawangis niya na numbalik sa atin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Alis tayo sa kasalanan. Amen. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung wangis ng Diyos na mabuti, maayos, nasa sa atin na ngayon dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Salamat po at Reverend Larry, at bakit po tayo higit na naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagtatawang tao? Bishop, maraming dahilan ang Bible. Opo. Lalo na dito sa John chapter 1. Magbasahin niyo po 1 to 14. John 1 to 14. Napakarami ditong makikita natin dahilan bakit si Kristo ay Diyos. Una, He is the beginning. Number 2, verse 3, He is the creator of all things. Sabi sa verse 3, na nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamagitan niya. Walang anumang nilikha ng hindi sa pamagitan niya. Number 3, verse 4, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. He is the source of life. Amen. So hindi siya tao, mga kapatid. Maliwanag po ito na andito mga dahilan bakit tanggapin natin siya bilang nag-iisang Diyos
sa ating buhay. Amen? Amen. Higit sa lahat, sabi sa verse 12, dahil sa Kanya, kayo'y naging anak ng Diyos. Amen. Kasi si Kristo lang talaga ang magiging susi para tayo makabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya kung si Kristo tao, ay hindi tayo maging anak ng Diyos, maging anak tayo ng tao. Pero dahil si Kristo ay Diyos dito, pwede kang maging anak ng Diyos. Amen. Kung tatanggapin natin siya bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Amen. Sabi Tama. po rito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Oh. Maliwanag po Amen. ito. Maraming salamat po. Wala na po tayong oras. At salamat sa Panginoon at sa mga sumubaybay sa atin, sa mga nanood sa atin sa Amerika, sa Europe, sa Australia, at dito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa Masbate ha, at sa Davao ha, pupunta po kami dyan sa Davao at dyan sa Cebu. Masbate. Sa Masbate, sa Bantayan, ayan. No? At salamat po mula po rito sa Batasan kasama ng mga kapatid na dumadalo dito sa lugar ni Bishop Paldeo. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Abangan nyo po kami tuwing araw po ng Webes. Live po kami napapakinggan mula rito sa Batasan. Sa pangalan po ni Evangelist Willie, ni Bishop Paldeo at ni Reverend Larry, mansamantala muna po tayong maghiwa-hiwalay at magkita-kita po tayo muli sa ating muling pag-broadcast. Ito po ang Ayon sa Biblia, talakayang may kinalaman sa ating pananampalataya. Magandang araw po sa inyong lahat. To God be the glory. Amen. Yes, yes, yes. Bye-bye. Amen.